Welcome to MMM's free YouTube channel. Hope you enjoy my videos. Don't forget to like, share, and subscribe. I'll appreciate it a lot. Ika-21 na kabanata. Kaya ngayon ay tatapusin ko na ang punong bantay ng Northern Tarangkahan, si Carlton at ang isa pang nahawaan, sambit ng commander na tagaligpit na si Jahir. Ngunit sa kanyang tangkang paggamit ng espada, ito ay sinalo ng isang kamay, at nagulat si Jahir sa nangyari, hindi mo maaring patayin ang lalaking ito, mayroon pa akong mga katanungan sa kanya, sambit ni Jaehwan. Nasangga niya ang espada ko gamit lamang ang kanyang kamay, sambit sa isipan ni Jahir, hindi ko alam kung sino ka, Ginoo. Pero tingnan mo si Carlton, siya ay mag-iibang anyo na, at isa siyang fifth adapter stage, malaking trahedya ang kalalabasan nito kapag maging gul siya. Ginagawa lang namin ang aming trabaho, paliwanag ni Jahir. Magiging gul ba siya? Kung ganun, maaring makatulong ito, at nilabas ni Jaehwan ang sungay. Iyan ay ang sungay ng Garnak, maaring may pag-asa pa kapag ginamit natin iyan, tugon ng doktor, at biglang sinira ni Jaehwan ang sungay sa kanyang kamay at ginawa itong pulbos, nagulat ang doktor sa nangyari, at pinainom ito nila kay Carlton at Mino. Buti na lang ang sabi ng makina na sumusukat sa korupsyon, ay hindi na tumataas ang antas ng kanyang golification, sambit ng doktor. At naluha si James sa balita. Ngunit sa kabilang dako, nakita ng nagbabantay kay Mino, na mahina na ito, at ang golification ay hindi tumigil. Babala, umabot na sa 75% ang korupsyon, golification ay magsisimula na. Hindi na namin ito napipigilan, sambit ng bantay. At si Jahir ay humarap sa higaan ni Mino, at naghanda upang tapusin siya, ngunit napigilan ito ni Claire, parang awa muna, tawagin mo si Chang Heo, may pag-asa pa, alam ko nakakagamit siya ng ghoul slash, pagmamakaawang sambit ni Claire. Ano ang ghoul slash? Napatanong si Jaehwan sa isipan. Narinig ko, na ang ghoul slash ay nakakatanggal ng korupsyon mismo sa espiritu, sambit ni Claire. Hindi maaaring tawagin ang doktor sa looban ng palasyo, dahil lang sa problemang ito, sambit ng bantay. Anong sinabi mo? Dahil lang sa problemang ito. Galit na sambit ni Claire habang pinipigilan siya ng mga bantay. At nang gustong gawin na ni Jahir ang kanyang trabaho. Hinarang siya ni Jaehwan. Hindi ko na pwede palagpasin pa ito, pakiusap tumabi ka na, ngunit nakatitig lang si Jaehwan kay Jahir, at hinawakan ni Jaehwan ang kanyang espada. Ako ang tatapos sa babaeng iyon, ako mismo ang pinakiusapan niya na gawin ito, at napatigil na lang si Jahir. Ginamit ni Jaehwan ang kanyang espada kay Mino, at ginamit ang suspisyon na katangian. Ano sa tingin mo, ang ginagawa mo, itigil mo iyan. Ngayon din, galit na sambit ni Claire. At si Jaehwan ay nilapag, ang dulo ng kanyang espada sa dibdib ni Mino, at kakaibang liwanag ang lumabas dito. Patuloy niya itong ginawa at sa isang iglap, parang nag-iba ang kapaligiran, at pagmulat ng kanyang mata, ano ito? Tanong ni Jaehwan, habang ang paligid niya ay naging puro puti, at nagulat siya dahil sa may isang matanda na sumulpat dito. Aha, ano ba ang nangyari kay Mino? Kawawa ka naman, sige pag-agalingin kita, pero may napansin ang matanda, sino ka? Paano ka nakapasok sa mundo ko? Gulat na sambit ng matanda. At tiningnan maigi ng matanda si Jaehwan, bakit ang isang marangal na kaluluwa ay nagpapalabas ng gayong maliit na enerhiya, para kang isang 5 taong gulang na bata. Sambit ni Chang Heo, habang si Jaehwan ay maigi ding kinilatis ang matanda gamit ang suspicion na katangian, bakit hindi gumagana ang suspicion? Ang matandang ito ba, ang pinagmulan ng korupsyon ng kaluluwa? Kapag mapatay ko ang matandang ito, maari kong masagip ang babaeng ito, sambit sa isipan ni Jaehwan, at biglang inatake ang isa't isa, nagbanggaan ang kanilang espada sa isa't isa. Silang dalawa ay nagulat na kayang, harangin ng isa't isa ang kani-kanilang atake. Paano mo napigilan ang normal kong paghiwa, sambit ng matanda, ngunit hindi pa man tapos magsalita ito, ang kanyang mundo ay nagsimulang masira. Nagbigay ito, ng malaking bitak. At biglang bumalik ang kapaligiran nila sa dati. Nakita ni Jahir ang matanda at nakilala ito, ngunit nagsimulang magsalita ang matanda, sino ka bang tao ka? Ang lakas ng loob mong gawin iyon sa mundo ko. Habang galit na nagsasalita si Chang Heo, ang kanyang espada ay nagkapira-piraso. Hindi, ang espada ko. Huho-huho, paiyak na sigaw ni Chang Heo, hindi, ang pinakamahalaga kong espada.
na gawa sa may apat na sungay na halimaw, sambit ni Chang Heo, habang si Jae-hwan ay walang imik na tinitignan siya. Ang mahalaga kong espada, napakabulok mong tao ka, sambit ni Chang Heo. Hindi ba, siya mismo ang sumira ng kanyang espada? Sambit sa isipan ni Jae-hwan. Ang matandang lalaki ay si Chang Heo, ang doktor ng kawalan ng pag-asa. Doktor, ano ang ginagawa mo dito? Paano na ang Castellan? Tanong ni Jaher. Ano ang pake ko sa Castellan? May magandang babae dito na mas kailangan ng tulong ko. Sambit ni Chang Heo, at nag-iba ang kanilang mukha sa narinig nila. Ano ang ibig mong sabihin? Sambit ni Jaher, ngunit bumaling siya kay Jae-hwan. At ang pinaka-importante sa lahat, ikaw na bata ka. Ano ang gagawin mo ngayon na sinira mo ang goal slash ko? Hindi ko na ito magagawa pa ngayon kung walang espada na gawa sa may apat na sungay na halimaw. Sambit ni Chang Heo, ngunit nakita niya ang dalang espada ni Jae-hwan. Sandali, ano ang espada na iyan? Saan mo nakuha ang napakagandang espada na iyan? Ang talim ng hawakan, pati ang lalagyan ng-espada ay gawa sa may 5 sungay na halimaw. Nagniningning ang mga mata ni Chang Heo sa pagtatanong kay Jae-hwan. At hinawakan ni Jae-hwan ang kamay ni Chang Heo, habang tinatanong pa ni Chang Heo kung saan si Jae-hwan nakakuha ng espada na ganyan, at si Jae-hwan ay nagsalita. Maliligtas mo ba ang babaeng ito? Kung ipapautang ko muna ang espadang ito sa iyo. Sambit ni Jae-hwan, huwag kang magduda. Kaya ko itong gawin. Sambit ni Chang Heo, at iniabot ni Jae-hwan ang kanyang espada kay Chang Heo. At napatanong sa isipan si Chang Heo, walang pag-aalinlangan niyang pinahiram ang kanyang espada, sa taong ngayon pa lang niya nakita. Pero maaring kalmado siya dahil may kakayahan siyang mabawi ito. Kaya ano't ano paman, may mas importante ngayon dapat gawin, kakaiba ang enerhiya na ito. Ang espada na ito ay kagaya ng kanyang amo. Sambit ni Chang Heo. Ang lahat ng nasa paligid nila ay namamangha sa nakikita nila. Si Chang Heo ay nagsimulang gawin ang goal slash, oras na para magpakita ng kaunting talento ko sa lahat, sambit ni Chang Heo habang parang naging brush na panulat ang espada, at ang kapaligiran ay naging puti, para siyang magpipinta. Ika-22 na kabanata. Ito ba yung ilusyon kanina? Pero hindi ata, parang kaparehas nito sa kung ano ang nakikita ko pag ginamit ko ang suspicion. Sambit ni Jae-hwan sa isipan habang nagmamasid sa kapaligiran, maghintay ka lang bubwit, at huwag maiinip, matatapos din ito kaagad. Sambit ni Chang Heo habang ginagawa ang soul slash. Ganito pala ang pagtingin ng matandang ito, dito sa mundo, sambit ni Jae-hwan sa isipan. At biglang nahulog sa sahig ang espada ni Jae-hwan, na may tatak na Maverick. At pagkatapos ay lumagapak sa sahig si Chang Heo, habang nanunood si Jae-hwan sa kanya. Hoy! Sambit ni Jae-hwan. Walang hiya, naubusan ako ng espiritual na enerhiya, kung hindi lang dahil sa Castellan. Nanghihinang sambit ni Chang Heo, at biglang yumanig, unti-unting gumuguho ang nilikhang mundo ni Chang Heo. Sambit sa isipan ni Jae-hwan, hindi maaari, madadamay at mawawala ang hindi patapos na guhit ko, sambit ni Chang Heo, habang nakadapa sa baba ng nakaguhit na mukha ni Mino at katabi ang espada ni Jae-hwan, patawad, ito ay kahiya-hiya, sambit ni Chang Heo, at biglang pinulot ni Jae-hwan ang espada nito, ano ang gagawin mo? Susubukan mo bang gawin ang soul slash? Ang tanga mo naman, hindi mo pa nga naiintindihan ang mundo ko. Pero gusto mong subukan kopyahin ang soul slash ko, sambit ng nanghihinang Chang Heo, ngunit hindi umimik si Jae-hwan habang hawak niya ang kanyang espada, hindi ko kayang humiwa, ngunit kahit pa ganun ito, at ito ay isang panggagaya lamang, sambit ni Jae-hwan habang binabalak na gawin ang soul slash. Tumigil ka. Ang goal slash ay hindi maaaring gawin ng kahit sino pang mang tao. Sigaw ni Chang Heo, ngunit si Jae-hwan ay may ibang naalala, ang tungkol sa mga sinabi ni Claire na ang ginagawa niya ay hindi katapangan kundi kahibangan at ang mga taong kagaya niya ay isang, ngunit pinutol niya Jae-hwan ang kanyang naalala, manahimik ka. Sa unang pagkakataon, pinulot ko ang espada ko, upang may iligtas na buhay, at biglang umangkop ang katawan ni Jae-hwan sa mundo ni Chang Heo, ano itong nakikita ko? Gulat na sambit ni Chang Heo. Ano nga uli ang itsura ng babaeng iyon? Tama, naalala ko na, ito iyon. Patuloy ang pagsasalita ni Jae-hwan habang siya ay nagpipinta.
Ang babaeng iyon ay napakatigas ng ulo at palabiro, kahit na isa siyang assassin, isa rin siyang madaling target. At siya ay tapat, sandali parang may kulang, at tama, at naniniwala siya sa mga tao. Salamat, at pinaalala mo na may nunal siya, sambit ni Jae-hwan. At pagkatapos nito, nang unti-unti, mawala ang mundong nilikha ni Chang Heo, muling gumising si Mino, kaagad niyang nakita ang mukha ni Jae-hwan at masayang ngumiti si Mino. Ang korupsyon ng espiritu niya ay bumababa, at ang golification niya ay biglang tumigil, hindi ako makapaniwala sa nasasaksihan ko. Sambit ni Jahir, at nakatingin si Jae-hwan kay Mino, habang si Claire ay tinanong kung ayos lang si Mino, at nagtanong si Mino kung bakit siya umiiyak. Hindi pala gaanong makitid ang pag-iisip mo, parang nadagdagan ka ng edad. At sino ka nga pala? Paano ka gumawa ng goal slash, pero hindi yun matatawag na ganoon, mas maigi itong tawaging na goal stab, at saan mo ba ito natutunan? Sambit ni Chang Heo habang naaalala ang ginawa ni Jae-hwan. Doktor talaga bang gumawa ba siya ng kapareho ng ghoul slash? Tanong ni Jahir, hindi ko man gustong kilalanin iyon, ngunit tama iyon, ang ghoul slash ay hindi katangian, kaya walang sino mang adaptor ang kaya itong pag-aralan, kaya naman ang masasabi ko, kagaya ko siya na isang awakener. Isa siyang tagagising, sambit ni Chang Heo. Ang awakener o tagagising ay hindi ordinaryong mga nilalang, sila ay ang mga nakatakas sa mga tuntunin ng sistema. Sila ang maliit na grupo ng minorya, na nakakuha ng kakaiba at malakas na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtanggi sa pag-adapt sa mundo para umadap, sila ay nagtataglay ng lakas na sapat upang mabago ang kapangyarihan at balansi sa chaos, kahit sa kabuuang sakop ng Great Land ay kaunti lang tao, ang makikilala mong awakeners or tagagising. Dahil ba isa siyang awakeners, kaya siya ay nakagawa ng ghoul slash, kung ganoon, sambit ni Jahir. Kumalma ka lang, hindi pa natin alam ang pagkakakilanlan niya. Sambit ni Chang Heo, pero di ba sabi mo kapag may isa pang tao na may kakayahang gumawa ng ghoul slash? Posible may pag-asa na mailigtas ang Castellan, Doktor, wala nang mas importante pa, sa buhay ng Castellan. Sambit ni Jahir, at biglang may boses na nagsalita sa labas, may permiso ako mula sa looban na kaharian, kaya magbigay daan kayo, at napalingon si Jahir, at nakita niya ang grupo ng Dark Shadow pati ang kapitan nila, commander ng Dark Shadows, si Dark Shadow Captain, isang 5th adapter stage. At bakit sila nandito, wala naman silang dapat na pakialam dito at sa Soul Slash, at ang mga ghoul na kumalat ay pinatay na, sambit sa isipan ni Jahir. At naglakad patungo kay Jae-hwan ang commander ng Dark Shadow. At ito ay nagbigay-pugay, maligayang pagbati, sugo ng Green Pirates. Pwede bang sumama sa amin ang mahalagang bisita patungo sa pinakaloob ng kaharian? At habang nagsasalita ang commander ng Dark Shadow, napansin niya ang doktor at si Jahir, bakit ang doktor at ang kapitan ng Extermination Captain ay naririto? Sambit ni Dark Shadow, ano isa siyang sugo ng Green Pirates? Tanong nilang dalawa, at di malaman ni Jae-hwan kung ano ang ibig sabihin nila, habang sa loob ng kaharian, isang tasa ng tsaa ang makikita. Sa wakas ay nagkita na tayo Jae-hwan, ngunit bago ako pumunta sa kung ano ang pakay ko. Hayaan mo muna akong magpakilala, ang pangalan ko ay si Yerhen Shiver. Ako ang commander ng kaharian ng Gorgon, sambit ni Yerhen Shiver. Ako naman si Jae-hwan, tugon ni Jae-hwan, tama nga ang sabi ng doktor sa iyo, pero tatapatin nakita sa pakay ko. Ikaw ba ay isang sugo ng Green Pirates, sambit ni Yerhen Shiver. Hindi ako sugo nila, tugon ni Jae-hwan. At iyon din ang hinala ko, na hindi ka envoy nila. Sambit ni Yerhen Shiver, ano hindi ka mula sa Green Pirates? Gulat na sambit ni Shadow Captain, hoy bata, may gusto akong itanong ngayon sa iyo. Ang Spectre Crystal ay tanyag sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng espiritu, pero itong mga bagay na ito, ay mga eksklosibong pruweba sa pagkakakilanlan ng mga membro ng Pyrrhus clan lamang, kung hindi ka nila membro, bakit mayroong ka ng mga Spectre Crystal? At paanong hindi nagiging kurap ang iyong espiritu? Sambit ni Chang Heo, napulot ko lang ito, sambit ni Jae-hwan. Ano ang nangyari sa mga may-ari ng Spectre Crystal? Tanong ni Chang Heo. Patay na sila, tugon ni Jae-hwan, patay na sila. Sino ba ang mga ngahas na sakta ng membro ng isa sa 5 pinakamataas na clan sa Great Land? Sambit ni Jahir.
Pinatay ko sila, sambit ni Jae-hwan. Ano? Gulat na tugon ni Jaehyun. Huwag ka nang magulat Kapitan Jaehyun, may rason siguro si Jae-hwan upang gawin iyon. Tugon ni Commander Yerhen Shiver, sila ang nagsimula ng away, at gusto nilang kunin ang mga sungay na dala ko, kaya naman napilitan akong makipaglaban sa kanila. Paliwanag ni Jae-hwan, ang clan ng grupo ng Pyres ay mga sakam sa mga materyal, kaya siguro ganun ang nangyari. Pag-iisip ni Yerhen Shiver, Ginoong Jae-hwan, pwede bang sabihin mo sa akin ang mga nangyari pagkatapos mong dumating ka sa Chaos? Sambit ni Yerhen Shiver. Ika-23 na kabanata. Ginoong Jae-hwan, pwede mo bang sabihin kung ano ang mga nangyari sa iyo dito, pagkatapos mong dumating sa Chaos? Sambit ni Yerhen Shiver. At inilahad ito ni Jae-hwan. Ganun ba, kung ito ang pagkakaintindi ko, hayaan mo akong ibuod ang iyong kwento. Ikaw ay hindi sinasadya na palaging nadadawit sa gulo, kaya ka napunta sa Chaos. At sa hindi sinasadya ring pangyayari, napasa kamay mo ang Spectre Crystal na mula sa Green Pirates clan, at pumasok ka sa kaharian. Pagkatapos nito ay napasali ka din sa gulo rito sa loob ng kaharian kaya dito mo nakatagpo ang doktor. At higit sa lahat, nagaya mo rin ang goal slash ng doktor kahit na nakita mo lang ito sa unang beses. Kung ganoon naiintindihan ko na, ang mga sinabi mo, sambit ni Yerhen Shiver, habang nakatingin kay Jae-hwan. Sandali lang Commander, huwag mong sabihin naniniwala ka sa kanya. Sambit ni Chang Heo. Oo, naniniwala ako sa kanya, tugon ni Yerhen Shiver. May kulang na ba sa pag-iisip mo, nang mawala si Castellan? Sambit ni Chang Heo. Kung gusto mong makuha ang tiwala ng iba, ay dapat pagkatiwalaan mo rin ang mismong tao na iyon. Pwede bang pahintulutan mo ako, ng dagdag na katanungan? Sambit ni Yerhen Shiver. Sige, maari mo yung gawin sambit ni Jae-hwan. Ang katawan mo ay buhay pa. Tama ba ako? Sambit ni Yerhen Shiver. At nagulat si Jae-hwan sa kanyang narinig. At siya ay napaisip, hindi ako pumasok sa tunay na laro, sa halip ay sinira ko ang tore upang makalabas sa tore ng bangungot. At dahil sa kalagayan ko sa pagkakaroon ng spiritual na katawan. Siguro ay napagkamalan ako, ng Mirage Tree na isang envoy, kaya ako ipinadala sa Chaos. At tungkol naman sa katawan ko, ay sigurado nasa kinalakihan kong mundo ito. Pag-iisip ni Jae-hwan, paano mo nalaman na buhay pa ang katawan ko? Dagdag na sambit ni Jae-hwan, ang sabi mo, ay may mga pinagdaanan kang mga bagay, bago ka napunta sa Chaos. Walang sino man sa mga nandito sa Chaos, ang maglalarawan ng ganoong klase na kamatayan. May nagbabanta ba sa buhay mo, kaya di mo masabi ang pagkakakilanlan mo? Sambit ni Yerhen Shiver, hindi ko ito itatanggi o papatutuhanan, tugon ni Jae-hwan, ang gusto mong sabihin ay parehas oo at hindi. Pero ang katotohanang sasabihin ko, ay humihingi ako ng patawad, dahil sa nakaraang mga araw, ang mga nasasakupan ko ay patago kang inuobserbahan, sambit ni Yerhen Shiver. Alam ko, isa na roon ang nasa bubong noong nakaraang araw, sambit ni Jae-hwan. Kung ganoon, alam mo ito. Ikaw ay sobrang mapagmasid higit pa sa aming inaasahan, pero hindi naman nabaliwala ito, nagbunga din ito. Sambit ni Yerhen Shiver, at sa isang compass ng kamay ni Yerhen Shiver, may mga screen na lumutang. Makikita dito ang mga ginawa ni Jae-hwan, ikaw ay nakatala rito, at gaano ka kapanganib. Ang target ay mapanganib, rating ay SS, kapangyarihan taglay ng target, ay hindi masukat. Kabuuang sira na nagawa nito, ay tinatayang 380 na milyong horon, ito ang perang ginagamit sa Chaos. At alam mo ba kung ano ang tawag sa ganitong tao? Sambit ni Yerhen Shiver. Ang taong ganyan ay dapat tinatawag na baliw, sambit ng galit na si Chang Heo. Hindi ko mapagtanto kung bayani ka o kalaban, sambit ni Jaehyun. Sinasabi ko sa inyo, isa siyang baliw. Sigaw na sambit ni Chang Heo. Ang iba ay tatawagan kang bayani, at ang iba maari kang tawagin baliw. At sigurado ako na tatawagan ka nila sa iba't ibang pangalan. Pero para sa akin, ang tawag ko sa taong kagaya mo ay isang protagonist o para kang bida. Sambit ni Yerhen Shiver, at parang nawirdohan si Jae-hwan sa mga narinig niya. May mga special na karaniwang makikita sa isang bida. At iyon ay ang katangian nila ang pagiging sikat. Pero sa tingin ko hindi ka naman sikat, at ang paliwanag dito, ay may nagsasadya na itago ang mga impormasyon tungkol sa iyo.
At ang grupong iyon at ikaw ay hindi gusto ang isa't isa. Dahil kung sila ang puppet master na nasa likod mo, hindi ka magkakaroon ng simpleng problema kagaya ng isang identification certificate, sambit your hand shiver, habang naalala ni Jae-hwan ang una niyang pagpasok sa kaharian. Sa tingin ko isa kang protagonist na hindi sinasadya na tumakas papunta sa chaos, dahil sa ikaw ay tumatakas sa mga grupo o major faction, pagpapaliwanag ni your hand shiver. Habang si Jae-hwan ay napaisip sa mga narinig niya, isang faction ang naghahabol sa akin. Hindi ako sigurado, pero maaari ang Pitch Dark Monarch kaya. Ito ay isa sa 12 na Great Monarch ng Great Land. Gaano kaya kalakas ang mga monarch na ito? Sambit sa isipan ni Jae-hwan. Hindi ko aalamin ang iyong pagkatao o kung sino ka, hindi ka namin sisingilan sa mga nasira mo, at ang kaharian ng Gorgon ay pro-protektahan ka, sambit ni your hand shiver. Ang kaharian ba ng Gorgon, ay may lakas na kalabanan ang 12 na monarch ng Great Land. Sambit ni Jae-hwan, ang humahabol ba sa iyo, ay isa sa 12 na monarch? Tanong ni your hand shiver, maaari isa sa kanila, sambit ni Jae-hwan. Kung ganun, ito ay mabuting balita. Ang mga monarch ay hindi pwede na direktang makialam sa kung ano man ang nangyayari sa loob ng chaos, sambit ni your hand shiver. Ganun ba, at ano naman ang gusto mong kapalit? Sambit ni Jae-hwan. Ginoong Jae-hwan, mayroong lang kaming simple na pabor sa iyo. Sana ay mailigtas mo ang aming kastelan o ang aming pinuno, sambit ni your hand shiver. At pagkalipas ng 2 oras, sa isang lugar, sila ay bumaba sa isang lugar na may hagdan. Ang pinuno ng norte na checkpoint at ang babae ay nasa infirmary, sila ay nagpapagaling. Gusto mo ba talaga siyang dalhin sa training ground, embes na sa guest room? Sambit ng sundalong babae. Gusto namin malaman na, kung ano ang malakas, ang pagsaksak ba niya o ang paghiwa ko, sambit ni Chang Heo. Iyon ay kagustuhan niya lamang, sambit ni Jae-hwan. Hoy, bata, isa ka sa mga taong nakatapos ng Master Tower diba? Sambit ni Chang Heo, may alam ka ba tanda sa mga nangyayari? Tanong ni Jae-hwan, nalalaman ko kung ano ang gusto kong malaman, tugon ni Chang Heo, at dumating na sila sa training room, sila ay pumasok rito. Bata, kapag matalo mo ako, sasagutin ko ang mga katanungan mo. Kahit na sigurado akong imposible iyong mangyari. Sambit ni Chang Heo habang sila ay nagkakatinginan ni Jae-hwan. At pagkatapos ng laban nila, si Jae-hwan ay nakatayong naghihintay ng kasunod na mangyayari. Habang si Chang Heo ay nasa isang butas sa sahig, hoy, ulitin natin ang laban. Sambit ni Chang Heo habang si Jae-hwan ay nakatayo lamang at nakatingin sa butas. At pagkatapos marinig ang mga salita ni Chang Heo, tinitignan niya ang buong paligid. Sa tingin ko, alam na natin kung sino ang nanalo tanda. Sandali, hindi ko pa ginagamit ang matindi kong teknik, dahil pag ginamit ko iyon ay baka mapatay kita. Nag-aalala lang ako kaya di ko ginagamit ang buo kong lakas, sambit ni Chang Heo habang nasa ilalim ng hukay, paulit-ulit na lang ang kanyang sinasabi, sambit sa isipan ni Jae-hwan. Napakabastos mo talaga, ilang taon ka na ba? Sambit ni Chang Heo, sa tingin ko 60 ang edad ko o higit pa. Walang hiya ako ay 1,000 na taon gulang na. At ikaw 60 na taon lang, at 60 taon ka palang gumagawa ng saksak. Hindi maaaring matalo mo ako, na nagsanay. Sa paghiwa ng 1,000 na taon, sambit ni Chang Heo. Talaga bang 1,000 na taon kang nagsanay na humiwa? Sambit ni Jae-hwan, tama ka. Tugon ni Jae-hwan, para sa akin, parang 10 taon mo palang ginagawa ito, sambit ni Jae-hwan. At biglang tumahimik si Chang Heo, bumangon siya gamit ang kanyang kamay, siya ay tumalon pataas at gustong umatake uli kay Jae-hwan. Walang hiya ka, tingnan natin kung masabi mo ba iyan, pagkatapos mong lamunin ang atake ko, sambit ni Chang Heo habang umaatake kay Jae-hwan, ang kanyang espada ay lumikha ng isang tigre, habang si Jae-hwan ay humanda na harapin ito, ang paghiwa ni Chang Heo laban sa pagsaksak ni Jae-hwan. 24 na kabanata. Nagbanggaan ang mga espada nilang dalawa. Lumikha ito ng malakas na bugso ng enerhiya. Sa lakas nito ay napaatras si Jae-hwan. Kakaibang lakas ang naramdaman ni Jae-hwan sa atake na iyon ni Chang Heo. Haha, hindi na masama bata, sambit ni Chang Heo. Napaatras niya ako ng ganito kalayo kahit na ginamit ko ang normal na pagsaksak.
Sambit sa isipan ni Jae-hwan, ang teknik mo ay kaaya-aya, ano ba ang tawag mo dyan, sambit ni Chang Heo. Normal na saksak, mabilis na tugon ni Jae-hwan. Parang pinag-isipan talaga ang pangalan nito, at tinawag mo pa iyon na normal, parang sinasabi mo na may mas malakas ka pang teknik maliban dyan, sambit ni Chang Heo. Oo meron nga, ito ay mas malakas sa normal na saksak. Sambit ni Jae-hwan habang nag-iba ang aura sa kanyang paligid. Ano ang atake na iyan? At may naalala bigla si Chang Heo. Para siyang Soul King ng Chaos, hindi ko iyon makakalimutan, ang pamilyar na nararamdaman kong ito. Ang takot na makaharap siya. Na kaya niyang akong mag-isip na para siya ang Soul King. Makakaya ko kayang hiwain iyan, kahit na hindi ito kapantay sa lakas ng Soul King, pero ang ganyang kalakas na atake, ay kayang wasakin ang kaharian. Sa pag-iisip ni Chang Heo, alam niyang kaya itong sirain ang buong kaharian ng Gorgon, heto na ako, maghanda ka na. Sambit ni Jae-hwan, sandali, hoy. Sandali lamang, sumusuko na ako. Talo na ako sa laban natin kaya itigil mo ang pag-atake. Sambit ng natatarantang si Chang Heo. Habang sa ibang lugar, ang panglima na rehiyon na tinatawag na Steel Region, sa Great Land. Sabihin mo sa akin uli, ano ba ang ginawa ng pitch black na iyon? Sambit ng nakatalikod na lalaki, ayon sa pagsisiyasat ko ang pitch black monarch, ay nakikipag-ugnayan sa mga taga-Chaos, sambit ng nakaluhod na lalaki. Chaos. Bakit sa Chaos? Sambit ng Steel Monarch na si Heo Yu, lahat ng monarch sa Great Land ay nasa ilalim ng isang kasunduan. Na nagbabawal na makialam sa mga nangyayari sa Chaos, sambit ni Heo Yu. Napaka-komplikado po kasi nito. Pagmasdan ninyo po ang screen. Sambit ng nanganginig na lalaki. Hindi ba yan ang sikat na video na kumalat sa lahat? Ang pamagat nito ay 79 na palapag mag-isang tinapos, o kung ano pa man ang pamagat nito, ano ang tungkol rito? Fake ba ito? Sambit ni Heo Yu, ang produkto sa video na napanood natin ay ang gustong ikontrata ng Pitch Black Monarch, sambit ng lalaki. At nasaan na ang produkto na ito? Sambit ni Heo Yu. Ang pagkakaalam ko, pagkatapos niyang tanggihan ang tutorial, sinira niya ang bubong ng tore at tumakas papunta sa Chaos, sambit ng lalaki. Paanong nangyari iyon? Ang isang cultivator ay nasa ika-100 na palapag, nagbabantay, sambit ni Heo Yu. Pinatay niya ang cultivator, sambit ng lalaki, nagpapatawa ka lang diba? Tugon ni Heo Yu, hindi rin po ako makapaniwala, pero ang Pitch Black Monarch ay sigurado sa impormasyon na ito, sambit ng lalaki. May koneksyon ba ang 9 na rehiyon sa Chaos? Sambit ni Heo Yu, nalaman lang po namin ito kamakailan, pero ang Pitch Black Monarch ay matagal nang nangingialam sa Chaos. 10 na mga sektor sa Chaos, ang may regular na komunikasyon sa Pitch Black Monarch, paglalathala ng lalaki, ano ba ang binabalak mo Pitch Black? Sambit sa isipan ni Heo Yu. Magpadala ka ng mensahe sa Chaos na ako ay maglalakbay patungo sa Chaos. Sambit ni Heo Yu, may plano po ba kayong makialam sa Chaos? Sambit ng lalaki, gusto ko lang manood, para maintindihan ang mga nangyayari. Magpadala ng 10 elite, na gold rank na mandirigma at si Hai Yang. 5th stage na adapter ay sapat na para magawa ito. Sambit ni Heo Yu. Sige po sir, sambit ng lalaki. Ang Chaos, ano na kaya ang ginagawa ni Chang Heo? Maaring mas maging mahaba pa sana ang kanyang buhay kung hindi mainitan ang ulo niya. Sana naman ay umiiwas siya sa gulo. Pag-aalala na sambit sa isipan ni Heo Yu. Habang sa Gorgon, sinabing tumigil ka, hindi kita papayagan gawin ito, paanong hindi ka marunong rumspito sa matanda, sigaw na sambit ni Chang Heo, habang nakayakap sa espada ni Jae-hwan. Oo na, nakuha ko na ang sinasabi mo, kaya bumaba ka na dyan, sambit ni Jae-hwan, at bumitaw na si Chang Heo, paano nangyari ang ganoon? Paano mo nagagawa ang atake na iyon, dahil lang sa pagsaksak ng makailang ulit sa loob ng 40 na taon? Tanong ni Chang Heo. Sa tingin ko, ginawa ko ito ng 10 billion na beses. Sambit ni Jae-hwan, wag mo nga akong lokohin, sinasabi mo ba na hindi ka kumain, natulog at gumawa ng 8 saksak kada segundo? Tugon ni Chang Heo, kaya ko 100 na pagsaksak sa loob ng 1 segundo. Sambit ni Jae-hwan, at bilang nag-iba ang paligid nila, bakit mo inisip na makakagawa ka lang ng saksak gamit ang espada?
Paliwanag ni Jaehwan, at may ipinakita si Jaehwan kay Chang Heo. Hoy sandali, ang mga hindi ko maintindihan na matatalim na enerhiya, na naramdaman ko sa una namin pagkikita. Ay hindi talaga enerhiya o kalakasan ng espiritu, ito ay ang galit niya sa mundo at ang nais niyang baguhin ito. At ang tawag dito ay pagsaksak. Sambit sa isipan ni Chang Heo habang hinahawakan ang mga tinik na parang enerhiya, ngunit isa palang pagsaksak. Hindi ako makapaniwala itong bata na ito, ay ginawa niya ang kanyang sarili mismo bilang pagsaksak. At kahit sa mga oras na ito ay paulit-ulit mong sinasaksak ang mundong nito. Dagdag na sambit ni Chang Heo sa isipan. Di ba sabi ko sa iyo, ginawa ko ito ng 10 bilyon na beses, at ngayon may itatanong ako sa iyo. Naalala mo ba kung ano ito? Sambit ni Jaehwan, ang kontrata na ginawa natin bago maglaban, sambit ni Chang Heo, ang talunan ay gagawin ang anumang hinihiling ng nanalo. Babasahin ko, ako si Chang Heo, nangangako kalakip ang aking dignidad at sa lahat ng magagandang dilag sa mundo, na susundin ang anumang kasunduan na kasaad dito. Paglalahad ni Jaehwan, nakakainis, oo na. Tama na, sambit ni Chang Heo. Ang plano mo ba ay gawin akong tagapagsilbi mo, dagdag na sambit ni Chang Heo. Hindi ko kailangan ng ganoon, ang gusto ko lang is simple lang. Sagutin mo ng totoo ang lahat ng tanong ko, iyon lang ang hiling ko. Sambit ni Jaehwan, ganun ba? Sige kung ganoon, maglakad-lakad muna tayo. Tandaan ba ang master na tore? Sambit ni Jaehwan, alam mo na ginawa ang mga toring ng mga nightmare diba? Sambit ni Chang Heo, oo alam ko ginawa sila ng mga demonyo ng bangungot, ang mga toring ginawa nila ay may antas, mula sa F hanggang sa S na rango. Ang mga master ay ang nakagawa na ng S na rango na tore, at apprentice naman kapag A na rango ng tore, at yung mababa ay master craftsman lang. Ngunit hindi lahat ng ginawa ng isang master na tore ay automatic na master tower na. Ang special lang na tore na hindi ginawa at tungkol sa cultivation ang maaring tawagin na master tower, paliwanag ni Chang Heo. Bakit ang mga toring ito ay ginagawa? Tanong ni Jaehwan. Hindi ko rin alam kung ano ang dahilan at ang mga iniisip ng mga master, ngunit ang sabi ng ilan. Ang mga master gustong mahanap at malaman ang katotohanan ng mundo. Pero ang maliwanag sa akin mula sa mga toring ito ay umuusbong paminsan-minsan na mga awakener dito. Sambit ni Chang Heo, ikaw ba ay parte rin ng isang tore tanda? Tanong ni Jaehwan, nagmula ako sa Master Milvile's 4th Tower. Ang toring ito ay mas kilala sa mundo na ang tawag ay Mubaidek, isang malaking balyena ang lumitaw kaagad sa unang palapag ng tore, at palaging lumilitaw at kumukuha ng tao. Ang antas ng hirap doon sa panahon iyon ay maaaring nakakatawa ngayon, ngunit sa mga oras na iyon. Ito ay delubyo sa amin, kaya maraming martial master na antas ang namatay, at isang himala na natapos ko ang toring iyon. At ikaw naman, ang tingin ko, ikaw ay mula rin sa isang master tower, sa anong tore ka nakatapos? Sambit ni Chang Heo, sa Mulak, sa tingin ko iyon ang pangalan nito, sambit ni Jaehwan. Hindi ko alam na may nakatapos pala ng tore ni Mulak, sambit ni Chang Heo. Kilala mo ba siya? Sambit ni Jaehwan. Oo naman kilala ko siya ay nakasama ko sa isang paglalakbay, tugon ni Chang Heo, at nabigla si Jaehwan. Kabanata 26. Sa gabing iyon ay may isang kakaibang enerhiya na kumakalat sa kapaligiran, ang enerhiya ito ay parang sagol, ganun pala ang sitwasyon ng kastela nila, papunta ng Golification. Sa tingin ko nagmula ito sa ilalim ng kaharian. Ang nararamdaman kong enerhiya ay mas malakas ng 12 beses kaysa sa nauna kong nakalaban ngayong araw. Sambit sa isipan ni Jaehwan at naalala din ni Jaehwan ang sinabi ni Yerhen Chever. Hindi ka namin papagbayarin sa lahat ng pinsala mo at ginawa mo. Ngunit isa lamang ang hiling ko, ito ay ang mailigtas mo sana ang kastelan namin. Kung ganun nasa stage ng Golification ang inyong kastelan. Oo tama ka, tugon ni Kapitan Jahir, at ngayon ay nagsimula muli itong umusad, sa isang linggo madalas 2 beses lang ito nangyayari. Ngunit ngayon, sa di inaasahang pangyayari, ito ay nagsimula ng mas maaga. Mayroon lang akong gustong liwanagin, ang aming kastelan ay mabait na tao. Bago magyari sa kanya ang Golification ay kilala siyang tanyag na tao at dakilang nilalang. Isa siya sa kaunting tao na sumali sa expedition, kasama ng With Dr.
Sambit ni Kapitan Jahir. Ano, siya ang Castellan na kasama nila Chang Heo sa expedition. Sambit sa isipan ni Jae-hwan. Hoy, nakikinig ka ba? At nga pala, di ba ikaw ay nakagawa ng soul slash, kagaya ng doktor? At dahil nasa ganyang kalagayan ang doktor, pwede ba ikaw na lang ang pumalit sa kanya? Sambit ni Kapitan Jahir. Hindi maari, ang nagawa kong soul slash ay isang imitasyon ng orihinal na soul slash. At hindi ganun pareho ang level ng ginawa ko, pareho sa matanda. Maari ko lang ito magawa kung turuan niya ako, at makapagsanay ako ng husto. Sambit ni Jae-hwan, habang sila ay papunta sa Castellan. At may malakas na pagyanig ang kanilang naramdaman. Hindi ito maaring mangyari, bakit may pagyanig na naganap, tanong ni Kapitan Jahir. At mas tumindi ito sa paglapit nila sa kaharian, nakakainis. Sana ay umabot tayo, sambit ni Kapitan Jahir, ngunit may napansin sila. Ito ay ang pagharang sa kanila ng dalawang tao, sa kanilang daraanan papasok sa kaharian. At ang dalawang ito ay ang Defensive Horn Captain, at ang Twisted Horn Captain. Matagal din tayo hindi nagkita, Kapitan ng Extermination. Paumanhin ngunit nagmamadali kami, maari nyo ba kaming mapadaan? Alam nyo naman ang sitwasyon natin ngayon, kaya pakiusap tumabi na kayo. Sambit ni Kapitan Jahir, at si Jae-hwan ay nakikita ang pinag-uusapan ng dalawang kapitan tungkol sa kanya. Siguro ang katabi niya ang gumawa ng soul slash, pag-uusap ng dalawang kapitan sa isipan. Paumanhin kapitan ngunit ang utos sa amin ay hindi kayo papasukin. Sambit nila, at kanino namang utos iyon? Sabihin ninyo ang totoo. Gusto nyo bang suwayin ang kalangitan ngayon? Galit na sambit ni Kapitan Jahir. Anong kalangitan ang sinasabi mo? Ang kalangitan para sa amin ay ang Golden Sky Sect. Sambit ng dalawang kapitan, at pagkatapos tumalon sila papunta sa himpapawid at agad silang umatake. Kailan pa sila naging rebelde? Sambit sa isipan ni Jahir, at itinulak ni Kapitan Jahir si Jae-hwan, umilag ka Ginoong Jae-hwan, at isang malakas na kalabog ang narinig, at pagkatapos mawala ang alikabok, makikita na sinanggapala ni Kapitan Jahir ang mga atake ng dalawang kapitan, may lakas pala siyang sanggain ang dalawa, maaring makaya niyang labanan ang dalawa, sambit ni Jae-hwan. Hindi ko akalain, na ang Golden Sky Sect ay nagawang makapasok sa kaharian at nakumbinsi pa ang matataas na opisyal namin, sa loob ng kaharian. Sambit sa isipan ni Jahir. Hoy mga tagalabas na mga kapitan ng tarangkahan, nakakalimutan niyo ba kung sino ako? Sambit ni Kapitan Jahir. At hindi mo dapat kami ituring na kagaya ng dati. Sambit ng isa sa mga kapitan, pag-isipan ninyo ng malalim ang mga ginagawa ninyo ngayon, kapag itinigil ninyo ang inyong kahangalan, mapapatawad pa kayo ng Castellan. Sambit ni Kapitan Jahir, sinong Castellan ang sinasabi mo? Ang tinutukoy mo ba ay ang nilalang na nakatali sa basement ng kaharian? Ang nilalang na iyon na hindi kayang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. O kaya malaman ng mabuti at masama. Hindi siya ang langit na aming pinaglingkuran noon. At ikaw Kapitan Jahir, kahit na ganun na ang nilalang na iyon, naiisip mo ba ring pagsilbihan siya? Sambit ng Twisted Horn na kapitan. Dahil naniniwala akong babalik siya. Sambit ni Kapitan Jahir. Iyon ba ang gusto mong paniwalaan? Kung ganun wala kaming magagawa, kaya naman humanda ka, sambit ng Twisted Horn Captain. At sa likod ni Kapitan Jahir ay umatake ang Defensive Horn Captain. At hindi ito nakita ni Kapitan Jahir, sa paghampas ng malaking martilyo na iyon, lumikha ito ng malakas na pagsabog. Kung mas matalino ka lamang ng kaunti, hindi siguro tayo naglalaban. Tama ba ako Kapitan ng Extermination? Sambit ng Twisted Horn Captain, habang si Kapitan Jahir ay lubhang nasaktan sa atakeng iyon. Ang dalawang ito ay isa lamang 4th adapter stage, at kahit na magsama pa sila ay dapat wala silang laban sa 5th stage na adapter na kagaya ko. Kaya naman bakit hindi ko matansya ang bilis nila at ang lakas nila? Hindi ito simpleng paglakas ng kapangyarihan lamang, maari ito ay kapantay na ng gullification, delikado ito, sambit ni Kapitan Jahir sa isipan, Ginoong Jae-hwan tumakbo ka na? Sambit ni Kapitan Jahir ngunit tumama sa mukha niya ang katawan ni Chang Heo, dahil itinapon ito ni Jae-hwan patungo sa kanya, ano ito? Napatanong na lang si Kapitan Jahir, iyan ay sukli sa pagpapasikat mo kanina sa harapan ko, sambit ni Jae-hwan. Hoy,
Hindi ko pa nakukuha ang sagot sa katanungan ko, kung ikaw ba ang nakakagawa ng Soul Slash. Sambit ng defensive horn captain. At paano kung ako nga? Sambit ni Jae-hwan, at sa normal na pagtingin ko, parang hindi siya adapter. Sambit ng twisted horn captain, hindi ko masabi kung mga chismis lang ang mga nasagap ko, ginawa niya yung soul slash gamit ang spadang iyon. Sambit ng defensive horn captain, mas matangkad pa nga ako sa kanya, siguro hindi siya marunong sumuntok haha. Sambit ng twisted horn captain at ito ang mga pinag-uusapan nila sa kanilang mga isipan. Sa tingin mo ba, hindi ako marunong sumuntok ng ganito, sambit ni Jae-hwan habang mabilis na umatake sa kanila. At nabigla ang dalawa at hindi nakapalag, natamaan sa mukha ng malakas na suntok ang defensive horn captain na tumilapon at tumama sa pader, hindi maari defensive horn, sambit ng twisted horn captain. At gustong isunod ni Jae-hwan ang twisted horn captain, kaya naman agad itong pumorma upang sangay nito. Maraming butas ang iyong pagdepensa, sambit ni Jae-hwan. At pinatamaan niya ito mula sa baba pataas at nasapul ito, ngunit kaagad itong bumawi ng atake. Ngunit umilag lamang si Jae-hwan, walang hiya kang kutong lupa ka, magbabayad ka, sambit ng twisted horn captain habang patuloy ang pag-atake niya kay Jae-hwan. May nararamdaman akong kapangyarihan sa kanya, anong klaseng enerhiya ito? Isang may hinanakit na espiritu. Hindi ito kagaya nito, ano ito? Ito ba ay takot? Pag-iisip niya, sa tingin mo ba maliligtas mo ang Castellan pag pumunta ka sa kanya? Sambit twisted horn captain, siya ay tumiwalag, ngunit sa ganito lang na paninindigan. Nakakatawa naman, hindi ako kagaya ng doktor na marunong magpagaling, ito ay katungkulan ng matandang iyon. Ngunit, sambit ni Jae-hwan habang siya ay tumalon pataas para umatake uli, at nakaabang sila Kapitan Jahir at Twisted Horn, sa gagawing atake ni Jae-hwan, ngunit pag sinabi ng tungkol sa pagpatay, ito ay ibang estorya na, dagdag na sambit ni Jae-hwan. Ika-25 na kabanata. Nakasama ko siya noon sa paglalakbay, sambit ni Chang Heo. Ikaw ay naging kasamahan niya paglalakbay. Tanong ni Jae-hwan. Mahabang kwento ito kung tatanungin mo ako tungkol doon, kaya tara, at maglakad-lakad muna tayo, sambit ni Chang Heo, habang sila ay naglalakad, napadpad sila sa lugar ng kasiyahan, isang ang karne ng horn beast na kebab. At aba paglabas na pala itong negosyo mo. Mapang-inis na sambit ni Chang Heo, habang si Claire ay bakat sa kanyang mukha ang pagkainis. Alam mo, nagkaganito ang lahat dahil sa, may isang tao na some-iron ang aking tindahan, at ito na ang 2 beer, padubog na bigay ni Claire sa mesa nila Jae-hwan. At ang kanyang tinutukoy ay si Jae-hwan, ang pagbabukas mo agad ng tindahan kahit wala na ng tindahan ay matindi. Gaamon ka talaga sa pera, sambit ni Chang Heo, kay Claire. Tumahimik ka na lang at uminom tanda. Tugon ni Claire. Habang si Jae-hwan ay may malalim na naiisip habang nakatingin sa pagkain. May napansin ka sigurong kakaiba sa pagkain. Sambit ni Chang Heo. Habang napatangin si Jae-hwan sa kanya, ang mga tao rito ay hindi buhay, ngunit sa mundong ito ay may pagkain, kahit na hindi talaga tayo nakakaramdam ng pagkagutom. Ang orihinal na chaos ay pinagpalang mundo, ito ay isang lugar kung saan nagpapahinga ang mga pagod ng espiritu dahil sa labanan sa Great Land. Lahat ng nilalang ay nakahanap ng bagong buhay dito, pagkatapos nilang mamatay sa dati nilang buhay. At ang mga espada at pana o armas ay binababa sa lupa. At pinapalitan ng mga instrumento ng musika, kapayapaan ang naghaari noon, imbes na kaguluhan. Paliwanag ni Chang Heo, at biglang may komosyon na narinig sila Jae-hwan. Ano sa tingin mo ang ginawa mo? Galit na sambit ng isang lalaki. Mga lalaking madaling malasing ba sila? Ngunit sa pagtikim ni Jae-hwan sa alak na hawak niya, ano itong alak na ito, lasang tubig lang. Pagtatakang sambit ni Jae-hwan, tama ka, hindi sila lasing. Nagpapanggap lang sila na lasing, dahil dito sa chaos, hindi ka malalasing, tatanda, at magugutom. Pero kahit na ang lugar na ito ay parang langit, pero may mga kapintasan ang mga tao dito. At ito ay ang tunay nilang buhay, kung saan pwede ka pang mamatay. At sinisimulan nilang gayahin ang nakaraan nilang buhay. Ang buhay kung saan mamamatay ka kung hindi ka kumain. At ikaw ay malalasing kapag uminom ka, ang buhay kung saan may pumipintig ang iyong puso.
At doon naganap ang lahat, nang may mga taong umaksyon. Taong sumulpot upang kunin nila ang kanilang nawalang buhay. Dito nabuo ang isang expedition na grupo, na naghahangad ng imposible. At ang grupong ito ay pinangalanan, Abyss Expedition Squad. Sambit ni Chang Heo. At bakit sila pumunta sa Abyss sa dami ng lugar? Sambit ni Jae-hwan habang natigilan si Chang sa pagmamalaki sa kanyang kwento dahil sa walang reaksyon si Jae-hwan tungkol dito. Para mahanap ang resureksyon na prutas, ito ay ang prutas sa taas ng puno ng Mirage, at makikita ito sa hangganan ng Abyss. Paliwanag ni Chang Heo. Ano, isang prutas? Pwede ba nitong buhayin mula ang tao? Sambit ni Jae-hwan. Tama ka, pwede nitong buhayin ang tao. Ito lang ang paraan dito sa lugar na ito, upang ikaw ay mabuhay muli kailangan mong kainin ang resurrection fruit. At ang grupo na binuo sa expedition na ito, hangarin nila ang mahanap ang prutas na ito. At noon 50 taong gulang pa lang ako, doon ako naging awaken na nilalang. At sa edad na ito malakas ang aking loob at walang kinatatakutan. Sambit ni Chang Heo, sinasabi mo ba na parte si Malok sa grupong ito? Sambit ni Jae-hwan. Oo tama ka, siya pa nga ang naging pinuno. Ang nilalang na iyon ay kakaiba. Habang ako ay nagsasanay doon niya ako natagpuan. Nakakaintriga, isang awakener, kahanga-hanga ka, hindi kompleto ang iyong pagkagising ngunit hindi mo inabandona ang iyong emosyon. Ang daang tinatahak mo ay kakaiba kumpara sa natural na awaken one. Siguro naranasan mo ang maraming paghihirap, sambit ni Malok. Tumigil ka, sambit ni Chang Heo, parang may kinakagalit ka sa iyong nakamit sa iyong cultivation. At biglang hinawakan ni Chang Heo ang kanyang espada, at pinuntirya si Malok. Anong ang dahilan ng pagpunta ng isang nightmare sa Abyss? Hindi ba ang mga walang hiyang kagaya mo ay gumawa ng tore, habang ng eksperimento sa inyong mga workshop? Habang hinawakan niya ang espada na tumama sa puno. Hindi ko yun ipagkakaila, at wala ring silbi kapag sabihin kong patawad sa mga nagawa ko at ng aking mga kalahi. Sambit ni Mulek. Hindi ko pa ito naririnig sa kahit sino. Sambit ni Cheongheo, ito ang karma na dadalhin ko habuong buhay ko. Sambit ni Mulek, isang nightmare na nagsisisi sa paggawa ng mga tore. Sambit ni Cheongheo, maaring hindi ka maniwala ngunit, pero pumasok ako sa Mirage Tree ay dahil, at bakit ako pumunta sa Abyss? Ay dahil sa tore na iyon. Para tapusin ang lahat ng iyon, wakasan ang lahat ng cultivation. Habang tulala si Chang Heo lumapit sa kanya si Mulek at iniabot ang kanyang tinapon na espada. Ito ang rason kung bakit gusto kong sumali sa expedition. Dagdag na sambit ni Mulek, para tapusin ang expedition. At ano naman ang kinahinatnan nito? Tanong ni Jae-hwan. Ako ay napunta sa hulihan, kaya naman sa unang parte lang ng expedition ng Abyss ang aking nasaksihan. Pero sa tingin ko, si Malok ay nakaabot sa tuktok ng Mirage Tree, mga prutas ay biglang nahulog mula sa mga sanga. At salamat sa expedition na iyon nakakuha kami ng maraming prutas. Paglalahad ni Chang Heo, sandali kong nakakuha ang matandang ito, ng mga resurrection fruit. Bakit na dito parent siya sa chaos? Pag-iisip ni Jae-hwan. Hoy, dapat mong sabihin ang mga totoong nangyari, ang expedition na iyon ay hindi naging matagumpay. Sambit ni Claire, paano mo naman ito nalaman, hindi ka naman sumama. Sambit ni Chang Heo, naging matagumpay sila hanggang sa pagkuha sa prutas, pero doon lang iyon. Sambit ni Claire, oo natama ka, hanggang doon lang iyon, dahil sa entrada na lagusan pabalik sa chaos ay may mga taong naghihintay. Ito ay ang grupo ng mga monarch at mga panginoon ng The Great Land. Sila ay mga duwag na pumasok sa Abyss, pero ang kastelan ng 4 na kaharian, at ang mga leader ng 10 sekto ay walang naging laban sa mga monarch at lords. Ang agwat ng lakas ay napakalaki, kaya sa huli ang prutas na pinaghirapan namin ay kinuha sa amin. Kaya naman palagi silang nabubuhay kapag namamatay dahil sa mga prutas na iyon. At ginagawa nila ito mula pa ng 900 na taon na ang nakalipas, at hanggang sa ngayon pinangalanan na nila itong Resurrection Palace, kapag may monarch o isa sa mga maharlika na mula sa 5 mataas na pamilya ang namatay sila ay kaagad binubuhay. Sila ang nagdedesisyon magmula pa nung una, paliwanag ni Chang Heo, kaya pala ang mga tao rito ay matatamlay at parang walang pag-asa, dahil alam nila sa sarili nila na hindi nila makakamit mula ang totoong buhay dahil sa prutas.
At nga pala tanda, ano ang nangyari kay Malak? Hoy tanda. Sambit ni Jaehwan, walang silbi ang paggising mo sa kanya, dahil nalalasing talaga ang matandang iyan. Dahil siguro epekto ito sa matagal na niyang pagkukunwari na nalalasing siya ng daang taon. Nga pala, sa nasagap ko, wala nang sino pa ang nakakita sa nightmare na nilalang na iyon, pagkatapos ng ekspedisyon. Siya ay nawala na parang bula matapos niyang sabihin ang mga huling salita niya. Sambit ni Claire at may sumingit sa kanilang usapan. At ang mga huling sinabi niya ay, nabigo ako, ngunit sa parihong pagkakataon ay nagwagi ako. Iyan ang pinag-uusapan ninyo diba? Salamat pala sa ginawa mo kanina, kung hindi dahil sa iyo, mamatay ang aming pinuno. Sambit ni James, ngunit parang hindi alam ni Jaehwan kung sino ang sumingit sa kanilang usapan. Hindi mo na ba ako nakikilala? At nga pala kung gusto mong pumasok rito, sa norte tarangkahan ka dumaan, dahil kilala ko na ang mukha mo, hindi nakita ko kunan ng sertifikasyon. Pero itago mo lang ito sa aming pinuno, sambit ni James habang umalis na parang may nagawang importante, habang sila Claire at Jaehwan ay nawirdohan, at biglang may napansin si Jaehwan. Doktor at Ginoong Jaehwan, sambit ng nag-aalalang kapitan ng extermination, at tapatingin silang lahat. May malaking problema sambit ni Commander Jahir. Kabanata 27, sa isang sulok ng kaharian, kung saan nagmula ang negatibong enerhiya, nakatayo si Yirhin Chiver na kinakabahan at kasama ang iba pang kasamahan. Hindi pa natatapos ang isang araw, nang gawin ang soul slash sa kanya, kaya paanong naging ganito na ang kinalabasan niya? Nakita ko mismong kumalma ang gullification at ang kalagayan niya pagkatapos pumunta ng doktor sa kanya kaninang umaga, kaya bakit ito muling bumabalik at nagwawala, at bakit nangyayari ito ng mabilis? Ngayong may kaunting pag-asa kaming nakita para siya ay mapagaling, maaari sana naming siyang maligtas. Kung tumagal pa sana siya ng isang buwan, at kontrolado pa namin ang kanyang gullification, pag-iisip ni Yirhin Chiver. Sa ngayon, hindi pa posible ang kanyang ghoul slash, kasi imitasyon lamang ito. At iba ang sitwasyon ni Mino, mas malala ang kay Castellan, dahil kapag normal lang na tao ay sigurado naging ghoul na siya ngayon. Tumagal siya ng ganito dahil sa lakas ng kanyang determinasyon at pag-iisip. Pero kapag tumagal ng isang buwan ang kanyang pagsasanay sa ghoul slash, pwede tayong umasa at itaya sa kanya ang kaligtasan ni Castellan, at hindi ko pa nasusubukan ito, na gumawa ng ghoul slash kasama ang isa pang tao, pero kung siya ang taong yun ay siguro ay posible, ito ang mga naaalala ni Yirhin Chiver na mga naging usapan nila ni Dr. Chong Heo, isa siguro sa kanila ang may alam tungkol kay Jaehwan, alam ko noong una pa lang na may traidor sa aming hanay. May mga taong lumitaw na marunong magmanipula ng spiritual na korupsyon, sambit ni Castellan, kahit na hindi sila parte ng Green Pirates clan, tanong ni Yirhin Chiver, tama ka, kaya naman gusto ko itong masaksihan ng personal, sambit ni Castellan. Personal kang pupunta, sir, pero ito ay patungkol sa spiritual na korupsyon, at ito ay napakadelikado. Bakit hindi isang kapitan o kaya isang ministro ang utusan mo? Sambit ni Yirhin Chiver, haha, napakaliit naman ng pagtitiwala mo sa akin. Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Nakauwi akong buhay mula sa gera na iyon. Maaaring natalo ako sa digmaan ng prutas, ngunit patuloy akong titindig sa mga problema na may patungkol sa mga taong nasasakupan natin sa Gorgon, sambit ni Castellan, ngunit pagkatapos ng pag-inspeksyon nila, may masamang nangyari, di ba ang Castellan yan, ang Castellan na pumunta ng masaya para sa inspection, at bumalik na mayroong spiritual na korupsyon, at ang mga taong nakakita ng mangyari yun ay, hindi maari si Mayhan ba? Ang traidor, sambit ni Yirhin Chiver, lahat kayo ay maghanda, ang sitwasyon natin ngayon ay lumalala, sambit ni Mayhan, delikado ito, hintayin natin ang doktor bago tayo pumasok, pagpipigil na sambit ni Yirhin Chiver, kapag tumagal pa ito, magiging katapusan na ng Gorgon, sambit ni Mayhan, ngunit, hindi natin magagawa ang ghoul slash kung ang doktor ay wala rito, balak mo bang patayin ang Castellan, sambit ni Yirhin Chiver. Alam mo naman na hindi natin siya kayang pabagsakin kahit magsama-sama pa tayo. Sambit ni Mayhan, kaya nga, ano ba ang binabalak mo? Sambit ni Yirhin Chiver, ang gagawin ko ay gumawa ng ghoul seal. Sambit ni Mayhan, habang napatigil saglit si Yirhin Chiver. Hindi, dapat huling option na yun, sambit ni Yirhin Chiver. Magiging huli na ito kapag pinatagal pa natin ito,
Kaya kailangan natin maitago kahit man lang ang kanyang spiritual na lakas gamit ang Ghoul Seal, sambit ni Mayhan, ngunit wala tayong Spectre na crystal para magawa ito, sambit ni Yerhen Shiver, Commander, lahat ng nandito ay alam na ito, kaya wala nang dahilan pa upang itago ito, at nandito na siya, sambit ni Mayhan habang may tao, na patungo sa kanila, at ito ay ang isa pang kapitan, Dark Shadow Captain. Hindi ako makapaniwala, para ang isang kapitan ng Dark Shadow, at isang membro ng mga commander na faction, ay ang traidor, at ang kahong hawak niya. Iyan ang mga Spectre na crystal na hawak ni Ginoong Jehuan at kanyang isinuko. Pag-ulat na pag-iisip ni Yerhen Shiver, ang problemang ito ay kasama sa kinabukasan ng Gorgon. Bakit mo itinago ang napaka-importanteng bagay na ito? Balak mo ba itong solohin? Mas alam mo naman siguro kung ano ang mangyayari kapag ang Castellan ay maging totoong ghoul. Ang plano mo ba ay gawing mega ghoul ang Castellan siguro ano? Nakita ng sarili mong mga mata di ba, kung ano ang pinsala ang nagawa ng isang medium threat na ghoul sa Gorgon. At ang mega ghoul ay isang kalamidad na nagmamando ng maraming mga ghoul, nang wawasak at sumisira sa mga lugar, na bawat nadadaanan nito. Gusto mo ba talaga itong mangyari? Paglalahad ni Mayhan. Ang Castellan ay nagwawala, at ang doktor ay wala rito. Maaring ang opinyon niya ay umaayon sa sitwasyon. Ngunit, hindi ito madaling gawin, kahit na may hawak na kaming Spectre Crystal, ang Ghoul Seal ay isang teknik ng Green Fairies clan. Paano mo dadalhin ang isang miyembro ng kanilang clan rito ngayon mismo? Sambit ni Yerhen Shiver, huwag kang mag-alala, tinawag ko na ang grupong marunong gumamit ng sekretong teknik. Sambit ni Mayhan, hindi naman mga taga-Pirates clan itong grupong ito, tanong ni Yerhen Shiver. Oo, pero alam nilang gumamit ng Ghoul Seal, tugon ni Mayhan. Ang mga nangyayari dito ay mali, kapag ang Ghoul Seal ay gawin nila sa pamamagitan nito. Ang spiritual na enerhiya ng Castellan ay mapupunta sa Spectre Crystal. At sa Chaos ang kapangyarihan ay hindi namamana, kapag may isang tao ang magmay-ari ng Spectre Crystal kung saan nakalagay ang spiritual na enerhiya ng Castellan, kaya nilang makuha ang spiritual na enerhiya ng Castellan at maging master ng Gorgon. At baka mapasakamay sa maling tao ang Gorgon, at biglang natigil sa pag-iisip si Yerhen Shiver nang makita niyang hinawakan na ang Spectre Crystal ng isa sa mga nilalang na pumasok upang gawing ang Ghoul Seal. Ano, may iba pang nilalang ang kayang humawak ng Spectre Crystal, bukod sa Green Pirates clan at kay Jehuan. At naalala niya ang huling pag-uusap nila ng Castellan tungkol sa mga taong kayang magmanipula ng spiritual na korupsyon. Oo tama, mga taong marunong magmanipula ng spiritual na korupsyon. Mula sa pagkakapahamak ng Castellan, kalahating taon na ang lumipas, hanggang sa pagwawala niya ngayon. Parte ba ito ng plano ng external na commander? Mga kasama pigilan ninyo ang external commander. Sambit ni Yerhen Shiver. Ngunit sa paglingon niya ay tumambad sa kanya ang mga mukha ng walang pakialam sa Castellan. Hindi maari, silang lahat ay parte sa mga nagaganap na ito. Wala na akong magagawa, patawad Castellan. Dahil sa kumpiyansa ko sa sarili, hindi ko naprotektahan ang kaharian ng Gorgon. Patawad po, Ginoo, paiyak na sambit ni Yerhen Shiver. Ngunit biglang nawasak ang kisame. At pagkatapos ay may enerhiyang tumama sa sahig. Ang mga bato ay nagsipagtalsikan. Pagkatapos nito isang maikling katahimikan ang pumaloob sa kaharian. Ano ang nangyari? Tanong ng nakararami. At nung tumingin sila sa taas, may mga taong bumaba. At ito ay walang iba kundi ang grupo nila Jehuan. Ginoong Jehuan, sigaw na sambit ni Yerhen Shiver. Kabanata 28, dumating na sila Jehuan sa kinalalagyan ng Castellan. Sino ka, at ano sa tingin mo ang ginagawa mo dito? Wala kang karapatan upang pumunta dito. Sigaw na sambit ng external commander, huwag ka nang umarte pa commander. Alam na namin lahat ng plano mo, at itinapo ni Kapitan Jahir sa harapan niya ang mga kasabwat nito. Ang kasinungalingan mo, ay naihayag na sa buong madla, at sila mismo ang umamin nito. Sambit ni Kapitan Jahir, ngunit biglang tinitigan ng external commander ang dalawang kapitan. Kahit na parang nagmamakaawa ito ay bigla silang sumabog. Nagulat si Kapitan Jahir sa nangyari habang si Jehuan ay tahimik na nakatingin. Ano ang ginagawa mo external commander? Sigaw na sambit ni Kapitan Jahir. Sa tingin ko ay nagpakamatay sila dahil nabulgar na ang kanilang kataksilan, at dapat bang ako ang sinisisi mo dahil hindi mo napigilan ang pagpapakamatay ng isang kriminal?
Sambit ni External Commander, puro walang kabuluhan ang iyong sinasabi, lahat kayo na nandito ngayon ay dapat malaman na kapag ang Ghoul Seal ay magpapatuloy, aayon ito sa plano ng External Commander. Sambit ni Kapitan Jahir, ngunit tinutukan siya ng espada ng ibang mga kapitan. Ano itong ginagawa ninyo? Patawad Kapitan Jahir, ngunit huwag ninyong hadlangan ang kagustuhan ng External Commander Maihan, o sa madaling salita ang Golden Sky Sect. Manatili ka lang sa kinatatayuan mo, hanggang sa makumpleto ang seal sa Castellan. Sambit ng isang kapitan, mga traidor kayo, sambit ni Kapitan Jahir. Kapalit ng pagligtas ko sa Castellan ang Gorgon ay pro-protektahan ako. Iyon ay isang kasinungalingan na pangako ngayon, hindi na ito magagawa ng Gorgon, na protektahan ako. Sambit ni J. Juan, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Kapitan Yerhen Chever. Palitan natin ang mga kondisyon sa ating kasunduan. Tugon ni J. Juan, ano? Sambit ni Commander Yerhen Chever. Ang gagawin ko ay, papatayin ko ang mga traidor na ito, at ililigtas ang Castellan para sa iyo, kapalit ang matandang ito, dahil dadalhin ko siya at ibabalik ang Abyss Expedition Squad. Matutulungan mo ako sa ganitong paraan, sambit ni J. Juan. Magaling ka magsalita ng mga walang kabuluhan. May narinig na akong mga kwento tungkol sa isang tao, na nakayang patayin si Janya, kung saan naging ghoul siya, ngunit sa isang saksak lamang ang dahilan ng kanyang kamatayan. Akala ko isa lang yung kasinungalingan, ngunit sa tingin ko ay may katotohanan ito. Kung ganoon, kailangan din namin kumilos at ibuhos ang buong lakas namin. Sambit ni Commander Maihan habang si J1 ay nakatayo at nakikinig, at itinuro niya ang kanyang kamay kay J1, at umatake agad ang napakaraming kakampi nito, at pumalibot kila J1. Ngunit sa isang iglap, pinakawalan ni J1 ang kanyang sunod-sunod na saksak. Pati ang ibang traidor na commander ay natatamaan, ngunit patuloy pa rin ang pag-take nila kay J1. Patuloy lang sila sa pag-atake nang walang humpay sa akin. Sambit ni J1, marami pagkalaban ang sunod-sunod na umaatak. Kaya biglang naghanda si J1 ng isang atake, isang normal na saksak ang kanyang ginamit. Sa isang iglap na papatay nito ang sinumang matamaan nito sa dinadaan nito. Ngunit nung tumama ito kay External Commander Maihan, hindi maaring masangga ito, tugon niya at iniwasan niya ito, at natamaan at nabutas nito ang dingding kung saan nakakadena ang Castellan. Sa paglingon ni Maihan ay nagulat siya sa kanyang nakita. Kung sinangga ko ito ng tuluyan ay siguradong namatay na ako, sambit sa isipan ni Maihan, imposible ito, sambit ni Commander Yerhen Chever. Mapaminsala ang kanyang atake, sambit sa isipan ni Kapitan Jahir. At nagtanong ang kasamahan ni Maihan sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanilang isipan kung itutuloy pa ba ang kailang plano. O kung pakakawalan na lang nila ang itim na ulap, kahit na magdudulot ito ng kamatayan sa buong Gorgon. Habang si J1 ay matalim ang tingin sa kanila, Maihan Keldegran, ang external commander ng Gorgon at head elder ng Golden Sky Sect. Hindi ko alam kung ano ang iyong gustong gawin, at kung ano ang iyong rason sa paghawa sa mga spiritu dito. Ngunit isa lang ang alam ko, gusto ko ang mga taong katulad mo. Sambit ni J1 habang nagpapakawala ng malakas na atake. Ayan na paparating na, kahit ano pa iyang atake na yan, harangan ninyo at pigilan ito. Sigaw ni Maihan, at mabilis sinasalubong ng mga kasamahan ni Maihan ang atake ni J1, habang siya ay tumatakbo at tumatakas. Dahil sa mga taong tulad mo na nabubuhay, wala akong nararamdaman na konsensya at awa sa pagwasak sa mundong ito. Sambit ni J1 hanggang nagpakawala siya sa taas ng isang atake, na parang isang paputok na papunta sa langit. Pagkatapos sumabog ay ito ay lumikha ng parang fireworks at ang mga ilaw na ito ay bumubulusok pababa. Nasaksihan ito ni Yerhen Chever, pag-asa, isang di matatawarang malaking pag-asa ang nasambit niya sa kanyang isipan habang tinutulungan siya ni Kapitan Jahir. At naalala niya ang mga salitang ito, Yerhen Chever, ang mga taong nandito ay kailangan ng pag-asa, isang pag-asa na hindi matatalo kahit kanino. Isang nag-oomapaw na pag-asa, ito ang mga salita ng Castellan sa kanya. Ang pag-asang ito ay naramdaman ko sa isang taong gustong wasakin ang mundo. Sambit ni Yerhen Chever sa isipan niya, at dahil sa ataking ito ay nagkagutay-gutay ang katawan ni External Commander Maihan. Isang halimaw na nilalang, sambit ni Maihan, ngunit huli na ang lahat ang Gorgon ay, at ang Castellan.
Ngunit hindi na ito pinahintulutan pa ni Jae-hwan magsalita at tinapos niya ito. Ang matanda ba ay natutulog pa rin? Tanong ni Jae-hwan. Hindi siya nagigising kahit na anong gawin ko, sambit ni Kapitan Jahir. At kaagad na kinuha ni Jae-hwan ang matanda at inihagis ito sa pader. Ano ang ginagawa mo? Gulat na sambit ni Jahir. Aray ko aray ko. Ang pakiramdam na ito, ang gulugad ko ang sakit. Sigaw ni Dr. Chang Heo. Dapat nagising ka na sa paraan ng gusto mo hindi sa paghagis pa sayo. Sambit ni Jae-hwan, habang ang Castellan ay unti-unti nang nag-iiba. Babala ang kontaminasyon ng spiritual ay lumagpas na sa 79%. Golification ay hindi na mapipigilan. Kabanata 29, babala ang korupsyon ng espiritu ay lumagpas na sa ika-99.99%. Ano ang nangyayari? Ara ay ang balakang ko, sambit ni Chang Heo. Ang system ay kinakalkula ang antas na level ng panganib. Haring Castellan, sigaw ng kanang tagasunod, patuloy ang pagkalkula. Ang hatol ay imposibleng makalkula ang antas, kaya ang naging huling hatol ay uusbong ang isang megagul, sambit ng sistema. At naging seryoso ang mukha ni Chang Heo, inilulunsad ang automatic na alarm ng Gorgon Castle. Lahat ay dapat lumikas walang exception, para mapigilan pa ang dagdag na problema. Sambit ng pinuno ng sundalo na nakarinig ng babala at tumugon agad ang kanyang mga kasamahan. Ano ito sambit ng pinuno ng mga kasundaluhan, nang makita niya ang lawak ng enerhiya na nanggagaling sa loob ng palasyo. Kapitan ng extermination, ikaw at ang iba pang internal commander ay kinakailangan lumikas. Sambit ni Chang Heo, at kumilos na sila, ikaw naman bata, sa likod ka lang para suportahan ako. Dahil ang iyong katangian ay matalim pa upang makasagip ng buhay. Dagdag ni Chang Heo, kailan ka nagpalit ng espada? Tanog ni Ji-wan, di ba sinira mo ang espada ko? Tama na nga ang walang kwentang usapan na ito, sambit ni Chang Heo, at sinimulan na niya ang ghoul slash para bumalik sa dati si Castellan. Sinakop na katangian ni Chang Heo ang kapaligiran, at iginuhit nito ang mga alaala ng mga kaganapan sa nakaraan. Mga alaala ng mga masasayang araw na kasama nila ang Castellan. Ang aking katangian na ghoul slash, ay ginigising ang mga memoryang nakalimutan na, katulad nito. Kapag napuno na ito ng memory ang karamihan sa mga problema ay malulutas. At pagkatapos ay bigla siyang napatigil, dahil sa kakaibang naramdaman niya, at may naalala siya bigla na nakakatakot. Tinawag ni Chang Heo ang pangalan ng Castellan, at bigla itong tumayo at nag-iba ng anyo. Hindi yan si Castellan, takot na sambit niya habang nakatutok si Chang Heo sa kaharap nila. Ang nilalang na ito ay agad na tumayo, hoy tanda anong nangyayari? Tanong ni Ji-wan, may mali rito, hindi ito ang Castellan, ito ay ibang nilalang. Tugon ni Chang Heo, at kumilos na itong nilang, sinira niya ang metal na kadina na gumagapos sa kanya. At tumindig ito sa harapan nila Jae-hwan at Chang Heo. Ito ay may kakaibang itsura, ngunit kahawig ng Castellan. Hindi talaga yan si Castellan, sambit ni Chang Heo habang lumulutang ito. At dahan-dahan lumalapat ang paa nito sa sahig, at nang tumapak na ito sa sahig, may naramdaman silang nakakatakot na aura. Nakakagulat naman ito, nakarating ako dito dahil sa katawan na ito, sa huli naging ghoul din ang kinahinatnan nito. May nakikita akong pamilyar na mukha. Hoy Incomplete Awakener, bakit ka pa nananatili sa chaos? 900 na taon na ang nakalipas. Hindi ba nakuha mo na ang ninanais mo? Sambit ng nilalang na nagmamay-ari ng palasyo ng mga ghouls na makikita sa gitna ng chaos, at ang tanging nilalang na kayang magbukas ng pinto sa abyss. Ang Soul King Catastrophe, sambit ni Chang Heo, kahit na ginamit ko ang suspicion na katangian hindi ko makita o matanto kung ano ang nilalang na yan. Parang malapit ito sa isang ghoul, pero hindi ito kagaya nito. Ano ito? Tanong ni Jae-hwan, bakit hindi ka umalis dito? At sa isang kumpas ng kanyang kamay, biglang iniiba nito ang kapaligiran habang dama nila ang lakas ng bugso nito. Hindi ka siguro nagpaiwan dito para lang iligtas ang walang kwentang mundong ito. Sambit ng Soul King Catastrophe, sa isang compass lang ay kaagad niyang nabinura ang ginawa kong mundo. Ikaw sino ka, kakaiba kang tao, kahit ikaw ay kompletong awakened na, nananatili ang puso mo bilang isang tao. Sambit ng Soul King Catastrophe, ang kapangyarihan ng Soul King ay gold essential na katangian.
Ang Soul King ay ginamit ang Ghoul Descension para gamitin at sapian ang katawan ng Castellan. Kung ganito nga ang nangyari, isa lang itong kapiranggat ng kapangyarihan sa kabuuan ng Soul King. Parang isang shade lang ito, at kahit na ganun ito ay nagbibigay ng kahindik-hindik na presensya. Sambit ni Chang Heo sa isipan, "Hoy tanda, natisod ka ba? Dahil ngayon ay kailangan kong patayin ang nilalang na yan." Sambit ni Jiwan habang naghahandang umatake, "Patayin ako. Ang sinasabi mo ba ay gusto mong patayin ang isang Great Soul King na kagaya ko?" "Ikaw ay nakakatawa," sambit ng Soul King habang nakatabingi ang kanyang ulo. "Hoy bata, hindi mo kakayanin ang gaya niya, hindi mo siya mapipigilan o mapapatay." Kahit na si Mulak, hindi niya kayang gawin ang kapariho na katangian ng Soul King, at isa lang itong kapiranggat sa kabuuan ng kaluluwa niya. Sambit ni Chang Heo habang nanginginig, "Huwag kang matakot, mananalo ako." Sambit ni Jiwan, habang nakahanda ng umatake, "Paanong ang isang bobwet na kagaya mo ay nanatiling kalmado, kahit kaharap mo ang isang nag-oomapaw na nilalang, at kalakasan ng kalaban?" "Ha, ha 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 ha," tumawa ng malakas ang Soul King, habang may isinusuka siya mula sa kanyang bibig, at nakita ito ni Jiwan, isang espada na maitim ang aura nito ang binubunot niya. "Halika at atakihin mo ako ng walang humpay, hanggat sa gusto mo," sambit ng Soul King, at dalawang kamay ang ginamit nito upang tuluyan ang makuha ang espadang yung napakawalang isip na awakened at may pusong tao, sambit ng Soul King habang hawak na ang itim na espada. Kabanata 30, ang espadang yun ay ang tinatawag na Void Sword. Ito ay nakakatakot na armas kung saan nagawa nitong gawing ghoul, ang kalahati ng squad namin dati sa expedition sa bokana ng lagusan sa Abyss. At ngayon ay muli ko itong nasilayan muli, sambit ni Chang Heo habang nakatitig sa Soul King. At biglang umatake ang Soul King patungo kay Jaehoan. Ngunit nailagan ito ni Jaehoan, "Nakita ko ang mga ganyang klase ng reaksyon, ang mga mata na gustong pumunta sa Abyss." Sambit ng Soul King habang nakikipaglaban kay Jaehoan. "Ano, Abyss? Alam ko nang kakaiba ang batang yun, ngunit hindi ko akalain na may intensyon siyang ganyan." Sambit ni Chang Heo, "May mga nilalang pa pala ang may gustong maabot ang katapusan ng mundo. Ngunit hindi ito sasapat," sambit ng Soul King, habang dinadakma ang ulo ni Jaehoan. "Mas mahina ka pa sa nightmare na yun, 900 na taon na ang lumipas." Patuloy lang sa pag-atake ang Soul King, ngunit naputol bigla ang isang kamay ng Soul King. Ito ay pinutol ni Jaehoan, "Magaling naputol ko ang isang kamay. Ang kasunod ay ang kabila," sambit sa isipan ni Jaehoan. Ngunit bigla na lang tinubuan ng mabilis ang naputol na kamay nito, ng bagong kamay. At nagpatuloy sa pakikipaglaban, at sa isang was-iwas ay naabutan si Jaehoan ng Void Sword. At natamaan ang kaliwang bahagi ng kamay ni Jaehoan. Ngunit kahit ganito, nagawang umatake pabalik ni Jaehoan. Hanggang sa nagpatuloy ang kanilang sagupaan, sa isang hampas ng Soul King ay nakita niya na may tila kakaiba sa espada nito. Ang korupsyon ay ang sakit na nakukuha sa paglipas ng panahon, at sa isang gasgas lang ng Void Sword ko, ay agad na magdadagdag ng pagbilis nito ng 100 taon, at dahil dito lilipas ang panahon ng 100 sa naapektuhan na part nito, at ang espiritu ay hindi nito kakayanin ang panahon, pagtanda, at kalaunan ay magiging kurap, at sa huligol ang kahahantungan, sambit ng Soul King. Ang kagaya ba nito, ito ay dapat na tinatanggal lang. Sambit ni Jaehoan, "Tinanggal mo ang parte na may tumatandang espiritu sa iyong braso, habang nananatili normal ang iyong isipan. Nakakamangha ang lakas ng iyong determinasyon, ngunit hanggang doon lang ito." At biglang bamuka ng malaki ang bibig ng Soul King, at sa isang iglap naglabasan ang mga Void Sword sa iba't ibang parte ng katawan nito. At nagulat si Jaehoan sa nasaksihan nito, at nagsilutangan ang mga Void Sword sa paligid ng Soul King. Ito'y nakangiti at agad na pinalipad ito patungo kay Chang Heo. Ngunit pinigilan ito ni Jaehoan, sunod-sunod nitong nasangga ang mga ito. Ngayon na napagmasdan ko na ang yun espada na nakalagay sa lalagyan nito ay isang replika na nagmula sa tore ng bangungot. Ito ay magandang klase kahit nagmula lang ito sa laruan ginawa ng isang nightmare. Sambit ng Soul King habang patuloy ang pag-atake kay Jaehoan. "Bata," sambit ni Chang Heo, "alam ko tanda," at tinanggal ni Jaehoan ang mga parte na napektuhan ng Void Sword sa kanyang espiritu.
At patuloy ang pagsugod ng Soul King sa kanya, at sa isang hampas ng Soul King ay nahihirapan sa pagsangga si Jae-hwan. Tumilapon si Changheo sa lakas ng banggaan ng kanilang espada. Kapag pinatagal mo pa ang iyong pagkontra sa akin, hindi tatagal ang espiritu mo. Sambit ng Soul King, tama siya, hindi ako tatagal kapag magpatuloy pa ito. Pero kahit ano pang gamit ko ng suspisyon na katangian, hindi ko makita ang kahinaan niya. At ang nakapagtataka ay itong kakaibang mga butil na lumulutang. Dagdag na nakakasagabal sa akin, habang sinasabi niya ito sa sarili, naalala niya ang isang ping-usapan nila ni Changheo. Ang tawag sa aking unique na mundo ay tinatawag na White Engraved World. Ito ay isang mundo nilikha ko at inayon sa aking isipan upang maalaala ko ang mga taong nawala na. Lahat ng awakened ay may mga kanya-kanyang natatangin mundo. Ang anyo ng mundo na ito ay hangus sa isang bagay na nakuha mo mula sa pagiging awake ng isang nilalang. Gaya ng isang emosyon, o kagustuhan, kung gaano kalakas ang isang awakened, mas marami din ang mga nilalang na kaya niyang madala sa kanyang ginawang mundo. Kung ganoon nga ito, alam ko na ang gagawin ko, sambit sa isipan ni Jae-hwan. At agad na umatras siya, upang gawin ang kanyang ninanais. Oblivion sambit ni Jae-hwan, at biglang nag-iba ang kapaligiran, para itong impyerno isang mundo na parang nagunaw na. Ito ay impyerno, oo tama ako, matagal na ba ganito ang buhay na nilalakaran niya? Kung saan puot at galit lang ang nararamdaman niya sa mundo. Ito na ba yung ideal na mundo? Interesado ito, ngunit bigla na lang umatake si Jae-hwan. Pinatamaan niya sa bibig ang Soul King, at tinusok sa sahig ito. Sa wakas wala na ang mga bagay na butil na yun nakakasagabal sa akin. Ngunit biglang umusbong ang maraming galamay ng Soul King. Pumulupot ito kay Jae-hwan at napalapit ang mga mukha nila. Patuloy mo akong nilalabanan ng walang humpay, ngunit di mo alam kung paano mo ako tatapusin. Sambit ng Soul King, pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kamay upang damputin siya at pagkatapos sinakol ito habang nasa sahig. Sa lakas ng diin ng Soul King, nasira ang sahig at dumagundong. Habang nasasaksihan nito lahat ni Changheo hindi siya makapaniwala. At pagkatapos nito ay makikitang tinatapakan ng Soul King ang parang nalulusaw na espiritu ni Jae-hwan. Hindi mo sinusuko ang galit, isang interesanteng nilalang ka, at ang isang kagaya mo, ay matagal ko nang hindi nakikita, sambit ng Soul King habang isang void sword ang lumabas sa dibdib nito. Kinuha niya ito upang gamitin kay Jae-hwan, nasiyahan ako, ngunit hanggang dito na lang ito. At nung matatamaan na sa mukha si Jae-hwan, ay may kakaibang nangyari at biglang bumukas ang kanyang mga mata. Kabanata 31, isang saksakan tumagos sa ulo ng Soul King, sa lakas nito ay nawasak ang leeg niya, habang tumilapon ang kanyang ulo. Kung masaya ka, ako naman, ay nagsisimula pa lang. Sambit ni Jae-hwan habang tumatayo. Nakakatawa ka naman, hindi mo nga nakakayang makagawa ng pinsala sa akin. Sambit ng Soul King habang bumabalik ang mga naputol at tumubo uli ang mga bahagi ng katawan niya. At sa halip mas lumakas pa ito, habang si Jae-hwan ay nahihirapan sa mga nangyayari. Ano itong nakikita ko? Sambit ni Jae-hwan habang naging malaki ang katawan ng Soul King, napatingala siya rito. At umatake na naman ang Soul King, hawak ang Void Sword, ngunit nailagan ito ni Jae-hwan, habang may kasunod itong atake. Sa bilis nito ay hindi nakailag si Jae-hwan, nasapul siya at sa lakas nito ay mabilis siyang tumama sa pader. Sumukha siya ng kakaibang likido, ngunit ang Soul King ay kaagad sinundan ito ng atake, ngunit nakailag si Jae-hwan, at sumulpot sa likuran ng Soul King. Kaagad nagpakawala ng atake si Jae-hwan, upang patamaan ito. Ngunit hinarap ito ng Soul King at ginamit niya ang bilis niya upang sabayan si Jae-hwan. Harap-harapan sila na nagsagupaan. Sa nakalipas na 100 taon, nasaksihan ko nang ang mga pangyayari at mga nilalang na gumawa ng kanilang mundo. Lahat sila ay umakyat patungo sa tuktok nitong puno, nang magkakaiba ang layunin at kanya-kanyang katanungan. Ikaw ano ang hinahanap mong kasagutan doon, dahil sa pagyakap mo sa mundong ito? Ano ba ang iyong katanungan? Sambit ng Soul King habang patuloy na umatake, at si Jae-hwan ay pilit na sumasabay sa kanya. Nagpagkawala ng malakas na hampas habang hawak ng Soul King ang Void Sword, at natamaan si Jae-hwan, malakas ang pinsala nito sa kapaligiran. Ganun pala, sambit ng Soul King, habang nasangga ni Jae-hwan ang kanyang atake,
itong mundong ito mismo ang iyong katanungan. Kung ganoon nga, ano ba sa tingin mo ang mundong ito? Pagkawasak, pagkalipol, o pagpuksa? Sambit ng Soul King habang sila ay nagpapalitan ng atake. Alam ko na, Apocalypse, ito lang ang naaayon na pangalan, sa mundong iyong nilikha. Napaka-arogante naman itong mundo mo. Isang tao ka lamang upang magbigay ng katanungan sa kahalagahan ng Mirage Tree, kung bakit ito umusbong, dahil sa kalagayan ng mundo mo. Tinatanong mo ba ang pag-usbong ng punong ito? Sambit ng Soul King habang nakikipagsagupaan kay Jae-hwan. Ano ba ang pinagsasabi mo? Mga walang kabuluhan nito. Sambit ni Jae-hwan. Ano? Sa tingin ko, naiintindihan ko na, hindi ito tanong. Sambit ng Soul King, habang parang unti-unting tumitigil ang oras. Ang sitwasyon na ito ay pamilyar, parang naranasan ko na ito dati. At biglang naalala niya ang nilalang na nagbabantay ng tore. Oh, tama, itong nilalang sa harapan ko ay isang anino na sumapi sa Castellan. At kung ganoon nga ito, at naghanda si Jae-hwan upang umatake, at napansin ito ng Soul King. Isang malakas na saksak ang pinakawalan ni Jae-hwan. At nasapul nito ang Soul King, ngunit kaagad itong nakatayo. Hoy ikaw na arroganting tao, sambit ng Soul King habang nakapikit lamang si Jae-hwan. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo ako kayang patayin. Isang kabaliwan na ito, at dahil ito ay nagiging boring na, tatapusin ko na ito. Sambit ng Soul King habang lumaki ang bibig nito upang lamunin si Jae-hwan. Ngunit biglang umilaw ang mga mata ni Jae-hwan, agad siyang nakailag sa atake ng Soul King. May nakita siyang kakaiba, isang gintong sinulid, na nakadagtong sa ulo ng Soul King. Tama ako, sambit ni Jae-hwan, ito ay konektado sa totoong katawan niya. At mabilis niyang pinuntirya ito, para maputol ang koneksyon nito. At sa lakas nito ay bumagsak sa sahig ang ulo ng Soul King, hindi maaari ito. Isang katangian mula sa Fisher. Sambit ng Soul King, habang buong lakas na sinaksak ni Jae-hwan ang ulo nito. Lumikha ito ng malakas na pagyanig sa lupa, dahilan para ito ay masira. Ikaw na umusbong na nilalang at nabubuhay sa Apocalypse. Maghihintay ako sa iyo, sa buka na ng daan sa abyss. Sambit ng Soul King. At pagkatapos ay napasandal si Jae-hwan sa pader. Sa wakas ay natapos din ang dilubyong kanyang kinaharap.